So one of the quotes that stuck to me in recent memories yung mahal kita pero benta lang pera ko. And it's made me feel something kasi ang daming nakarelate. I'm one of them. Nakarelate ako sa quote na yun and yung mga edits, also the top, all the discussions, around it basically. And from my experience, sobrang hirap nga. Kasi coming from a lower middle class or middle class family, hindi naman kami nagkaroon ng pera na more than enough. We survive day to day. Siguro meron, pero kung may extra, pupunta lagi sa savings. And when you go to Science High School, especially like sa Kisay, where I'm from, ang daming privileged kids, ang daming privileged students na nakakapag out of the country, nakakagastos ng ganito karami in a day as their allowance. Like, I've seen people spend 1K in one day, and I've seen my family spend less for food, like for the whole day. Pinakamalaking indicator sa amin na middle class kami is nung tumaas yung bilihin, we stopped eating breakfast and diretso kami lunch and dinner. From 3 meals a day to 2 meals a day. Alam, nakapang hina lang siya at the time. I remember nung high school ako, I used to skip breakfast kasi wala lang. Kulang sa time, gusto ko na rin i-maximize yung tulog ko and everything. Tapos inisip ko rin kasi yung extra gastos pag nagbukas pa ako ng delata. Tapos I see people dala-dala nilang baon is McDo. Kasi nag-stop over yung driver nila. Sabi nila sa driver nila, kuya, maganda tayo dito, stop over saglit, drive-thru lang. Nakapanghina kasi pag ganun yung reality na exposed ka, like throughout your life, hindi, yung pera mo, sapat na lang sa'yo, sapat na lang sa pamasahe mo, and loving someone feels like a crime. Kasi how can you afford flowers sa Dangwa when hindi possible na mag-carousel ka, tapos yung pambayad mo is hanggang sa station mo, either mag 1 to 3 ka or bababa ka sa station na abot lang ng pera mo. Ewan, it's just one of those things na naisip ko recently. Yun nga, parang wala akong karapatan kasi hindi dahil tingin ko sobrang sama akong tao, pero dahil sakto lang naman yung laman ng pitaka ko. Yung pera ko, iniisip ko yung bills. Ngayon sa college, iniisip ko yung pera ko para sa bills, para sa pagkain ko, para sa ayun, it's ang hirap. Gusto ko magmahal. I want to be in a relationship. You know, not because it's fun, but it's nice to have someone who's there with you. Pero mahirap kasi what if yung date spot na gusto niya is sa Makati, sa BGC? What if party girl sila, di ba? Tapos kami lang mga tropa bumibili ng GSM sa 7-Eleven. Yung isang bucket ng beer sa bar, yun na yung inuman namin sa dorm, or yung inuman namin sa bahay nila sa QC. Hindi ko ba alam. It's like, I feel like being in a relationship and with this mindset will affect me hanggang pagtanda ko. Kasi my salary will never be enough.
my salary will never be enough, my commute will be looked down upon. How can I date someone kung hindi ko afford yung Grab nila? Yun yung iniisip ko minsan. Kung hindi ko man lang afford yung move it nila at the minimum, or how can I date someone tas kung ako mahal na sa akin or luxury na sa akin yung move it pati taxi, sa kanila parang yun na yung struggle commute. Nakaputangin na lang. Ang hirap magmahal pag student ka. Tangin na, wala rin namang pinagkaiba environment ko dito sa UP. Marami sa mga nandito privileged students, or yun nga, marami sa kanila hindi naman alam kung paano yung struggle na actual struggle ko, you know. 2.5 a week, it's like more than enough. May extra pa sila para pang bar or pang uwi, tapos pang liwaliw pa. When I first tasted money from that gig, from the programming gig I did couple months back, pinlano ko agad yung pera ko. I mean, yun naman yung tamang finance, pero you know, temp pa rin ako na to let go and have fun at the same time. Ang hirap, putang ina. Every time iniisip ko ano yung mga pwedeng mangyari, wala, nakapanghina lang. How can I date someone kung broke bitch ako 7 days a week? Diba? How can I date someone kung yung bank account ko at risk every single month na mabawasan kasi below 3,000 yung balance? I just can't do that. Can't do that anymore. Hindi na siya viable para sa akin. And you know, last time I dated someone, I tried matching them, or at least giving back. Kasi first time around, sila yung nagbibigay sa akin, and nakakahiya. Nakapanghina magmahal kung ikaw lagi nililibre. Not because princess treatment ka, but kasi wala kang pera. You know, nakaka-hurt siya dito sa pride. Nakaka-hurt siya ng pride. Yun lang naman. I can't afford to love, and hindi sapat ang pagmamahal sa mahirap na bansa. Hindi sapat yung pagmamahal kung wala naman tayong makahain. Hindi sapat yung mahal mo lang yung tao pero di mo sila madala sa dream destination nila.